Paano kung pagbukas yun ng cabinet, may ahas pala naghihintay? Ang mga lalaki sa video, mga eksperto na raw sa paghuli ng mga ahas. Marami-rami na raw silang karanasan sa ganitong larangan. At ang video nilang ito, umani lang naman ng mahigit 3.5 million views. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan, shinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video na to? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga tampok nating kwento dito lang sa... Dami mo alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim! Paano kung kayo naglilipat bahay at sa isang cabinet may ahas na biglang nag-hi? Who you gonna call? Naglalabas na sila. Kinakain yung mga yung mga itlog, yung mga manok. Nang bubuksan ang alkansang kawayan, wala siyang kamalay-malay. Laking gulat niya na ang laman ng pana nito ay sandamakmak na alikabok. Pagka-open ko ng ganyan, mas madami pa yung alikabok. Sa isang viral video, may sapa na pinupuntahan hindi para umigil o maligo, kundi para magluto. Paano nga kaya nangyayaring umaapoy ang tubig sa sapa? So guys, nandito ako sa lugar na inatawag na maapoy dito sa amin. Napaniwalaan ito na singaw daw na... Dito sa kabundukan ng Gasan, Marinduque, biyayang may tuturing ang kanilang sapa. Yan o, dalawa na. Dalawa na yung nagadali. Pero kamakailan, sumiklab ang usap-usapan ng posibleng peligro ng sapa. So guys, nandito ako sa lugar na inatawag na maapoy dito sa amin. Yung mga nagakulo na tubig na yon, kapag tinusukan mo ng kawayan tapos sinindihan mo, madalit. Ang ilang bahagi raw kasi nito, ang unang umaapoy. Yan, rewan siya. Uy! Lakas! Kuya Kim! Yes, sir! Hello! Ikaw pala yan! Yes! Buti nakilala niyo po ako. Siyempre! Pogi po ako sa tunay na buhay. Sir, nakita niyo? May apoy, oh. Yes po. Ano pong gagawin niyo pag nakakita kayo ng ganun? Hipan. Hihipan! Ang viral video ng umaapoy na sapa sa Marinduque may magit 2 million views na at 30,000 reacts. Ang mga comment ng mga netizens, sari-sari. Truly amazing! Natural wonder. Galing naman. Natural gas yan. Interesting yan. Nakikita natin bumubula yung tubig dahil ang gas ay galing sa ilalim. May hawak na lighter, sisindihan. Nako, delikado to. Residente ng Barangay Tabyonan ang 23-year-old content creator na si EJ Valenzuela. Ang kumuha at nag-upload ng viral video. Nung bata pa po kami ay kadalasan ko na pong nakikita ito sa mga matatanda po sa amin. At kinagisnan na po talaga namin na meron na pong umaapoy dito sa lugar po ng Kamanga. Nagasingaw daw na natural gas. Kadalasan po ang paniniwala nila, singaw daw po ng... Naglalabas na sila. Kinakain yung mga itlog, yung mga manok, pati mga sisiw. Bila! Ang pagmula ng sapa na tila ito'y kumukulo, isa bang indikasyon na may sumisigaw na kemikal dito? Una nating tignan ang karapit na bulkan nitong sapa ng maapoy, ang bulkang Malindig, na isang uri ng stratovolcano. Ang stratovolcano ay isang uri ng bulkan na naglalaman ng makapal at malapot na lava at iba pang volcanic material.
Dahil mas matigas ang lava, hindi ito madaling umaagos at sa halip, naiipon sa mga vent ng bulkan. Ito ang dahilan kaya kadalasang steep at mas hugis cone ang isang stratovolcano kumpara sa iba. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang usok! May mga natural gas na pwedeng magmula sa isang bulkan na nagpo-produce ng hydrothermal features gaya ng hot spring at geyser. At ang mga ito ay naglalabas ng gas katulad ng carbon dioxide, sulfur dioxide at hydrogen sulfide na siyang extremely flammable o nagsisindi kaagad. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ito rin ba ang unang beses ninyo makakita ng apoy na sumisilab sa tubig? Dami mong alam, Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Para inspeksyonin ang apoy sa Sapa Maapoy, full force ang local government unit ng mga pulis. Kasama ang mga eksperto mula sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at Bureau of Fire Protection. Kami po ay nagpapaalala sa ating po mga kababayan, lalo higit po sa Barangay Tabyunan, na hindi po natin dapat basta-basta sindihan ang ating pong gas na lumalabas dito sa ating likod. Alam naman po natin na ang gas na yan ay maaaring makulob. No, once na ito'y makulob, maaaring mag-cause siya ng explosion. Wala pa raw formal na pagsusuri sa nasabing kemikal, pero sa inisyal nilang pag-imbestiga, sa bulkan ng malindig nagmumula ang gas na lumalabas dito. Mas mabuti pong kung pag-aralan ng mga dalbhasa. Hindi lang po iisa ang lugar na ito na mayroong apoy na lumalabas. Meron din po sa lugar ng Dungunin na kung saan meron dong tabing ilog din na may nag-aapoy din kapag sinisindihan. sinadya namin ang tanggapan ng Feebox para lubos na maunawaan ang singaw na nilalabas ng bulkan. Merong methane na lumalabas from the rocks. Isa sa mga reasons kung bakit pwede magkaroon ng methane is nalilink sa mga volcanic rocks. So kung meron kang volcanic rocks, meron kang source na pwedeng panggalingan ng mga ingredients mo para magkaroon ka ng methane. Habang patuloy pang iniimbestigahan ang tungkol sa kemikal na nag-aapoy sa sapa ng apoy, huwag nating kalimutan ang mas higit na importante, ang nag-aalab na kagustuhang mapangalagaan ito. At dapat, kayo rin. Nang biyakin ni MJ ang alkansyang kawayan, laking gulat niya na ang laman ng pala nito ay sandamakmak na alikabok. Pagka-open ko ng ganyan, mas madami pa yung alikabok. Bila! Paano kung pagbukasyon ng alkansya? Ang tumambad sa inyong laman ay hindi pera, kundi dito sa bayan ng Santiago, Ilocos Sur. Natagpuan namin ang isang kapusong mahilig mag-ipon. Nung kinuha ko yung alkansya, ang bigat. Kaya parang in-expect ko, ang dami. Pero ang kanyang alkansya may plot twist. Ano kaya yun? Ang video na yan umabot ang naman na mahigit 12 million views. Ang pag-iipon ng pera gamit ang alkansya o piggy banks ay nagsimula pa raw noong ancient times. Sa Mesopotamia at Greece, small clay o ceramic containers ang pinag-iimbakan nila ng mga coins na offering sa mga temple. Habang sa mga Roman household naman, gumamit sila noon ng terracotta at bronze containers para pag-umpukan ng pera. Kuya Kim, ang dami mong alam! Dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Dami mong alam, Kuya Kim! Yes, sir! Kamusta mo? Good sir. Pag nasagot mo itong tanong na to, sa iyo na yan. Handa ka na? Aba. Ano ang tradisyonal na hugis ng coin bank na ginagamit ng mga bata? Parang ano sir baboy ba sir? Baboy? Oy. Sa iyo na yan! Uy, sa akin to? Sa iyo na yan! Tama! Ang tamang sagot ay baboy. Galing naman sir. Salamat sir. Noong medieval period sa Europe, gumagamit ang mga tao ng mamahalin at kulay orange na clay na kung tawagin ay pig para gumawa ng pots at jars. Dito rin sila nag-iipon ng pera.
Over time, ang salitang pig ay nagkaroon na ng parehong tunog sa salitang pig. Kaya noong 18th century, nagsimula na gumawa ng pig jars na hugis baboy. Sa isang viral video na to, nagkaproblema ang isang lalaki sa mga inipon niyang pera sa kanyang alkansyang kawayan. Ang perang inipon niya, tila naging lupa. Ang alkansyang kawayan na yan, pag-aari ng binatang si MJ, 20 taong gulang. Nag-aaral ngayon sa kolehiyo si MJ at aminado raw siya na hindi sapat ang kanyang allowance para sa kanyang mga gastusin at iba pang gustong bilhin. Yung allowance ko sa isang linggo ay minsan nasa 2,000. Andun na din yung pamasahe ko from Ilocos to La Union, which is 400 pesos. And andun na din yung mga expenses ko sa school, yung pagkain, yung mga expenses ko sa mga project activities. May mga bagay talaga na kailangang paghirapan. Naisip ko din na papalapit na din kasi yung birthday ko. Ang solusyon ni MJ, offline pag-iipon. Noong August naman, doon ako nag-start, magsabi kay daddy na maggawa siya ng alkansya na gawa sa bamboo. Ang tirang baon sa eskwela, hinuhulog niya sa kanyang alkansyang kawayan. Hanggang isang araw, napansin ni MJ na may lupa-lupa na raw ang paligid ng alkansya niya. Kaya nung time na nakita ko may alikabok or may lupa sa paligid niya, parang medyo alarming siya sa akin. Siyempre, pera ko yun. Tapos nung pagkabuhat ko ng kanyan, nung kinuha ko yung alkansya, ang bigat. Kaya parang in-expect ko, ang dami. Nang biyakin ni MJ ang alkansyang kawayan, laking gulat niya na ang laman na pala nito ay sandamakmak na alikabok. Pagka-open ko ng ganyan, mas madami pa yung alikabok, yung anay sa loob, compared sa pera. Ang simpleng alkansya na sana'y pag-iipunan ng pera, nagsimula na palang maging bahay ng mga anay. Na-feel ko yung kaba at pag-overthink din na kung ano mangyari sa mga nasa loob. Nasayangan ako syempre sa nangyari sa alkansya ko. Ang anay o termites sa Ingles ay mga insektong present na raw mula pa noong panahon ng mga dinosaur. Kilala sila bilang silent destroyers. Kaya nilang kainin ng kahoy, flooring o di kaya wallpaper nang hindi nahahalata. Sa ngayon may mahigit 3,000 species ng anay. Ang 200 daw dito makikita sa Pilipinas. Dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Sa isang colony may mga workers o mga tagahanap ng pagkain. May soldiers o ang protector ng colony. At reproductives, also known as swarmers. Ang king and queen ang tanging role ay magparami ng lahi. Lahat sila present daw sa bahay ni Mark. May mga parts sa bahay namin na inaanay talaga. Ang mas mabuting gawin, regular na inspeksyonin ng iba't ibang parte ng bahay kung may mga anay na bang namamahay o namumung termite mounds sa paligid para magawa agad ito ng solusyon. Sa Africa nga, partikular sa mga savannas at grasslands, naglalaki ng mga termite mounds. Wow, ang dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Naglalabas na sila. Kinakain yung mga itlog ng mga manok, pati yung mga sisiw. Kabila! Paano kung pagbukas yun ng cabinet, may ahas palang naghihintay? Ang mga lalaki sa video, mga eksperto na raw sa paghuli ng mga ahas. Marami-rami na raw silang karanasan sa ganitong larangan. At ang video nilang ito, umani lang naman ng mahigit 3.5 million views. Sir, magandang araw. Araw, sir. Kailan ko pa kayo natin eh. Oo. Anong sitwasyon ng ahas? Yung ahas kasi, dito na labas, dyan din napasok. Naglalabas na sila. Kinakain yung mga yung mga itlog ng mga manok, Ganun. pati yung mga sisiw. May mga lunggaya. Oo. Oh, lungga nga.
Ay, naku, wala! Kabila! Pero bago makapigil hiningang hulihan. Alam niyo ba may dalawang uri ng sawa? Merong mga boa constrictor na galing sa New World, South America, Central America at mga lugar dyan. At meron namang mga python na galing naman sa Old World, India, Pilipinas at sa ilang bansa sa Asia. Ang mga boa ay nanganganak ng buhay o viviparous. Ang mga python naman ay oviparous o nangingitlog. Pero ang nahuling ahas ni Cobra Franz kasamang kanyang grupo ay isang king cobra. Ang mga king cobra ang pinakamahaba sa lahat ng venomous snakes. Pwedeng umabot ng 18 feet ang kanilang haba o singhaba ng 3 tao na 6-footer na pinagpatong-patong. Ang dami mong alam, Kuya Kim! At ito naman ang mga comments tungkol dun sa viral video na napanood natin. Isa lang ang makagat sa inyo, magiging memories talaga. Valencia Alonso o King Cobra, isa yan sila sa species na nakakabalanse ng ecosystem. Totoo yan. Ang mga King Cobra ay Ophiophagous hana ang pangalan. Ophiophagous meaning kumakain sila ng kapwa ahas. Ang dieta ng King Cobra, kaya King, ay ibang ahas. Kung uubusin natin ang mga King Cobra, mas dadami ang mga ibang ahas sa lugar nyo. Gusto nyo ba yon? Nakilala namin ang video uploader na si alias Cobra Friends. Bali po, nakita po nila yung shed ng ahas at na-report po sa amin. Matakot po sila at nagulat kasi napakahaba po nung King Cobra. Pero ang lalaking matapang na humahabol ng Cobra sa video ay ang leader ng grupo na si alias Cobra Prince. Nasa 15 years na kaming nanguhuli ng mga cobra. Hindi naman masisiguradong ligtas kaya gumagamit kami ng mga safety gear kagaya ng bota. Gumagamit kami ng snake hook in case may makagat. Tinatakbo kagad namin sa ospital na may anti-venom. Kasama ang kanyang grupo na Cobra Team. Naging takbuhan na sila ng ilang komunidad tuwing may ahas sightings. Bukod sa nailalayo nila sa panganib ang mga lokal, hangad din nila ang kaligtasan ng mga ahas na nire-relocate nila sa ibang gubat na malayo sa mga tao. Sa araw na to, sasama tayo sa kanila sa San Pablo, Laguna para rumisponde sa call for help ng isang komunidad. Dati raw pala isdaan ang lugar na ito. Tagal na ng panahon, sumukal na ng sumukal. Gagamitin niyo na tong area. Naging bahay na ng mga ahas, daga, mga palaka. Wala pang 3 minuto. Eto, may bakas dito. Mukhang eto na yun. Dahan-dahan lang, baka masaktan yung ahas. Confirmed! Ayon sa Cobra Team, ito na ang lungga ng ahas. Yan! Laki oh. Ganyan sukat ng pinagbalatan. Oh my God. Itong Cobra Team talaga namang kalmado lang sa presensya ng ahas. Ito po, nakuha na po natin ng isang Philippine Cobra. Ang gagawin po natin dito ay i-relocate. Pagkat hindi na siya pwede dito at gagamitin na yung palaisdaan. Para masigurong ligtas na ang lugar, titignan pa nila kung may kasama pa ba itong ibang ahas. Malaki lang. Natin. Ay, naku, wala! Kabila! Kaya mo kagad! Franz, kuha mo, Franz! Dito na. Hirapan tayo dyan! Takmay mo na! Ito lang. Ang pangalawang ahas, isa pa rin Cobra. Mas matapang no, kaysa dun sa isa. Salamat. Salamat sa lahat. Napakalaking bagay. Kung ang grupo nila ay nakahuli ng ahas, ako naman ay maglalabas ng ahas. Tingnan natin ang reaksyon ng mga tao. May dala ako rito. Takot sa ano yan, chef? Hindi! Walang takot. Chef yan eh. Pasok mo kami mo rito, bro. Ano ang nararamdaman mo? Malamig. May takot ka ba sa ahas? Meron, chef. Ang tawag sa takot sa ahas ay herpetophobia. Meron ka ba nun? Meron, chef. Meron? Mula ngayon,
Wala ka ng takot sa ahas! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Pasok niyo po ang kamay niyo po dito sa uunan. Ano po ang nararamdaman niyo po sa loob? Malamig. Malamig. Ito po ay may buhay o walang buhay? Ala, ahas ba to? Sabi ko na ahas! Shucks! Kuya Kim! Ito po ay ball python. Ito po ay matagal na sa pag-aalaga ko, more than 20 years na. At kahit kailan po, hindi po ako kinagat nito. Alaga niyan. Alaga ko po ito. Alam ko tirahan mo sa Malate, mahahanap kita. Ay, no! Oh my God! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Bagamat kinakatakutan ng ilan, ang mga ahas ay pambihirang hayop na may mahalagang papel sa ating kalikasan. Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? I-share nyo na yan! Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan dito sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.